Katulad ito yung topic natin nung nakarang linggo. Nung nakarang linggo, ano ba topic natin? Ay, nung nakarang linggo. Ano topic natin? Be a man. Family yun. Kaya lang, yung sa anak niya, sinabi niya, be a man. At parang, di ba, nabanggit natin yung be a man, eh, parang manindigan ka, gano'n. Halos magkahawig dun sa team natin ngayon na stand. Stand in the presence of the Lord. Amen? Sabi nga dun sa nabasa ko, we cannot love and serve God without knowing Him. Yun yung nakalagay po sa topic natin. We cannot love and serve God without knowing Him. Nung mga nakaraan kasi yung mga pag-aaral natin, na pag-aaralan natin kung sino ang ating Panginoon at kung sino ang ating Diyos. Kaya ito yung itatapik ko na lang, yung tumayo, stand sa ating Panginoon. May ikuha natin yung topic natin. Sabi doon sa topic natin pa yung move of God. Makikita natin how God move in our life. Amen ba? How God move in our life. Hindi po makakapag-move ang Diyos sa atin kung hindi tayo maninindigan. Yun po. How God move in our life, hindi po matutupad yung mga pinapangarap natin kung hindi po tayo maninindigan, kung hindi po tayo magsisikhay. Ganon. Kaya, ang verse po natin, ang key verse po natin ay sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Sabi doon, trust in the Lord with all your heart. Trust in the Lord with all your heart, with all your mind, and with your own understanding. Hindi natin nakalagay doon. And you will. Proverbs chapter 3 verse 1. Yan. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Sa 6. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Ito pa ang key verse natin, ano? Sabi doon, mag-trust daw tayo sa ating Panginoon. Trust in the Lord. Medyo i-explain lang natin ng konti yun, ano? Trust in the Lord. Tayo ba nagtratrust tayo sa ating Panginoon? Amen. Nagtratrust tayo, kaya lang kung minsan pag may dumating na problema, minsan nawawala yung trust natin sa Kanya eh. Kung minsan pag may dumating na hindi ayon sa ating kalooban, nawawala yung trust natin sa Kanya. Nagtratrust lang tayo pag pabor sa atin yung nangyayari. Kaya lang, pag may hindi pabor sa atin na nangyayari, nagagalit pa tayo sa Kanya eh. Ito ba yun? Yung aso sumagot, no? Trust in the Lord. Kung i-explain natin to, no? Sabi doon, trust in the Lord means magtiwala. Manindigan. Tulad nga ng topic natin ng nakaraan, be a man. Manindigan means tumindig. Yun nga. Nakalagay po sa team natin kasi ngayon, tumindig. Kaya tumindig po. Stand in the Lord. How God move in our life? Paano mag-move yung God sa ating buhay? Paano mangyayari yung kanyang will sa ating buhay? Dapat po manindigan tayo. We stand. Be still. Sabi nga doon sa Psalm chapter 46 verse 10. Be still and know that I am God. Sabi doon. Manindigan. Psalm chapter 46 verse 10.
Be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. Yan po. Kailangan tumayo and be still. Yan po ang ating topic sa team na The Stand. Unang-una, no? Yung key verse natin, Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Trust in the Lord. Ano ibig sabihin nun? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. Trust in the Lord. Nakalagay po dyan, trust in the Lord. Sino ba yung Lord sa ating buhay? May mga makikita tayong verses sa Bible na laging sinasabi doon ng ating Diyos, I am the Lord, your God. Sabi doon. Makikita natin yan nung sinabi niya yung kay Moses yan. Sinabi niya kay Moses, nung binigay niya yung mga 10 Commandments, unang-unang sinabi niya doon, I am the Lord, your God. Sabi doon. Nakalagay din sa Exodus 20:20 at sa Isaiah chapter 48 verse 17, sabi niya doon, I am the Lord your God. Sabi niya ka, bakit kayo pinapaliwanag yung Lord na to? Kasi kung minsan, iba yung Lord na tinatawag natin. Kung minsan, yung Lord na tinatawag natin, yun yung mga, ang itinuturing natin na Lord o yung Diyos ay yung mga makamundong bagay. Tulad ng, unang-una na dyan, siguro yung pagpapayaman, yung kumisan yun ang Diyos nila ng mga iba Yung maging famous ka, yung kumisan yun ang talagang kahit anong mangyari, matupad lang yung pangarap nila. Pero ini-itsapwera nila yung Diyos. Yun Kaya sinabi doon, I am the Lord, your God. Sabi doon. Kaya dapat yung Lord natin na si Jesus Christ, siyang gawin natin Diyos. Yun ang number 1 na sinabi doon sa Proverbs chapter 3 verse 4, 5 to 6 na, I am the Lord. In all your ways submit to Him. And He will make your path straight. Lahat po ang ibig sabihin, lahat po ng ginagawa natin ay dapat i-submit natin sa Kanya or i-concern natin sa ating Panginoon. In all your ways, sabi doon, submit to Him. Kailangan i-concern natin sa Kanya kung ano man yung ating gagawin, kung ano man yung ating gusto mangyari. In all your ways, submit to Him. Then you will find favor and a good name in the sight. Tingnan natin. Sa 5. Sa Tagalog kaya. Okay, ayun pa din na lang. Trust in the Lord with all your heart. Kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Verse 6. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Ito sa verse 4. Yan. Sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos. Parang inuna lang yung verse 4. Malulugod sa iyo ang Diyos at kikilalanin ka ng mga tao. Yun po. Pag inuna natin ang Diyos, pinagkatiwala natin sa Kanyang buhay, malulugod siya sa atin at kikilalanin tayo ng mga tao. Yun po ang reward nun. Tulad na nasabi ko kanina, trust in the Lord means kailangan magtiwala tayo kay Jesus Christ. At hindi po doon sa mga fame, hindi po doon sa wealth, or anything that here na we can see here on earth. Kaya sa Diyos lamang tayo magtiwala. Yan ang number 1. Don't rely on oneself. Don't depend on our own and imperfect reasoning. Kung magdedepende kasi tayo sa ating sarili lamang, sa sinisigaw ng ating puso, sabi nga dun sa mga poem,
maliligaw lang tayo eh. Kasi sabi nga dun sa Bible, the heart is deceitful. Lulukoy lang tayo ng ating puso. Kaya, huwag po tayo mag-rely sa ating puso. Mag-rely po tayo sa ating Panginoon. The heart is deceitful. Sabi nga dyan, nakalagay po dyan sa Jeremiah chapter 17 verse 9. Heart is deceitful. Number 3, acknowledge God. Yun. Kailangan i-acknowledge natin siya. Lahat ng ating gagawin ay sa Kanya natin isangguni muna. Number 4, submit to God. Binibilisan ko na para mabilis tayo. Submit to God. Kailangan, yun nga, yung ating sarili ay ibigay natin sa ating Panginoon. Submit to God. In all your works, in all your ways, isuko natin lahat sa Diyos. And He shall make your path straight. Sabi doon sa key verse natin. Ngayon, paano naman natin ito may sasapamuhay, ano? Unang-una, dapat nakukuha yan sa prayer muna yan eh. Alam niyo po lang, yung may gagawin tayo, laging nauuna prayer. Ewan ko kung napapansin nyo sa mga sinasabi namin dito, unang-unang dapat gawin kahit na ano yung mga itinuturo ng Bible, ang unang-unang nangyayari, prayer po. Prayer ang unang-una. Prayer to God for guide. To God for guidance. Number 2, follow what God says in the Bible. Ito po, alos magkasunod itong dalawa na to eh. Pray to God for guidance. Follow what is written in the Bible. Bakit sinasabi kong magkasunod ito? Kasi ang pag-pray ko kasi, hindi lang one way yan. Dapat two way, sinasabi nila. Mag-pray ka, paano mo naman marinig yung salita ng Diyos? Yun yung tinatawag na Bible. Alam naman natin niya na yung Bible ay Word of God. Kaya, mag-pray ka, magbasa ka ng Bible para makikita mo dun yung kasagutan ng iyong mga prayer. Yun po, parang nag-uusap kayong dalawa ng Panginoon. Yun. Kaya pray to God, pray the Bible, para hindi lang isang direction ang prayer, ang pagsasalita, kundi nag-uusap kayong dalawa ng Diyos. Pangatlo, let go of your pride. Let go of our pride pala. Kuminsan kasi pag may nag-achieve na tayong konti, medyo ma-pride na tayo eh. Ba't pa ako dadalo sa mga ganyan? Ganun yun eh. Nagtapos naman ako. Parang, yung iba kasi, ang tingin nila sa mga pag dumadalo ka sa ganito, parang bumababa yung kanilang kalagayan sa buhay. Yun ang tingin ng iba. Siguro wala naman dito yon. Ngayon ba? Kaya, huwag po nating pakinggan ang ating pride. Dahil, ang pride po ay isa sa mga kasalanan po yan. Isa po yan sa mga nakalagay sa deadly sin, yung pride. Kaya let go of our pride. Huwag magmalaki sa Diyos at huwag matigas ang ulo. Kasi, pag nag-pray tayo, at nagbabasa tayo ng Bible, kumisan mababasa natin dun yung mga, ay, hindi pala ito dapat. Kaya lang, matigas yung ating ulo. Ay, hindi, okay lang. Maintindihan naman ni Lord yan. Ganun tayo kumisan eh. Kaya, palibasa, video may pride ka na, ay, maintindihan ni Lord yan. Kahit na hindi ako dumalo, maintindihan ni Lord yan. Maunawain naman si Lord, mahabagin yun. Sabi na. Kaya, huwag matigas ang ulo. Number 4. Nakalagay nga po doon sa James chapter 4 to 6. Basahin nga natin yung James chapter 4 verse 6. Yung tungkol sa pride po yun. Alam niyo po yung pride, yung proud, kasi talagang ino-oppress ng Diyos yan. James chapter 4 verse 6. But He gives us more grace than what is the Scripture says. Yun, no? That is why the Scripture says, God opposes the proud,
but shows favor to the humble. Yun po, pag ang pinagawakan po natin yung ating pride, naging mayabang tayo, talagang kukontrahin tayo ng ating Diyos dyan. Pero pag naging humble po tayo, God shows favor to us. Kung tayo ay humble po. Yun po yun. Pinakita ko lang yung part. At saka kung may, number 4, approve of God's, or approve or follow of God's ways even when we can't understand them. Yun ang nga yung sinasabi natin eh. Pag may nabasa tayo sa Bible, o pag may sinabi sa atin ng mga elders natin na mali yan, dapat ganito ang gawin mo, ang nasa isip kasi natin, pag hindi umayon sa ating isip, sa ating puso, hindi natin masama sa loob nating sundin o hindi natin kayang sundin. Kaya dapat sundin po natin kahit na even if we can understand them. Sumunod lang po tayo. Sabi nga dun sa Romans 8:28, sabi dun, all things work together for good. Ano sa kasunod? For those who love the Lord. Sabi dun eh. Tama ba yun? Number 5, trust that God knows the way. Trust that God knows the way and know how to get you there. Trust that God. Sabi nga doon sa Jeremiah chapter 29 verse 11, I know Jeremiah chapter I know the plan I had for you. Jeremiah chapter 29:11. Mga memory verse natin yan eh. Kalimutan nyo na. For I know the plan I had for you, plan to prosper you and not make you harm. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and future. Kaya nga magtiwala tayo sa Diyos na kung ano man yung sinasabi niya sa atin, yun ay para sa ating ikabubuti. Yun po. Yun lang po. Para magampanan natin yung pagpapala na manggagaling sa ating Panginoon. Kaya lang mag-stand tayo, mag-trust tayo sa ating Panginoon at magtiwala sa kanyang mga salita. Kahit na masama sa loob natin, sumunod lang tayo. Yun. Yun lang. Amen? Magbibigay lang po ako ng example sa Bible kung sino yung mga taong sumunod o nag-stand sa ating Panginoon na nag-prosper. Kilala niyo po ba si Daniel? Nagtitinda ng mukha dyan. Ang buhay po ni Daniel, sino hindi nakakakilala kay Daniel? Hindi niyo kilala? Babasahin natin sa Daniel chapter 1. Verse 1 to 8. Sa Tagalog. Ito pong si Daniel, bata pa lang po ito na capture sila. Dinalang slave sa ito. Nang 3 taon ng pag-aari ni Haring Joachim sa Juda, ang Jerusalem ay kinupkup ni Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia. Pinahintulutan ng Panginoon na bihagin niya si Haring Joachim at samsamin ang ilang kasangkapan sa templo. Lahat ng ito ay dinala ni Nebuchadnezzar sa lupain ng Babylonia at inilagay sa kabangyaman ng templo ng kanyang mga Diyos. Hanggang 6 po yan. Iniutos ng hari kay Aspenas, ang pinakamataas na opisyal ng palasyo, na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angkan ng mga hari at ilan sa angkan ng mga maharlika. At ang pipiliin nila ay mga kabataan na walang kapansanan, makikisig, matatalino, madaling turuan, may malawak na pangunawa at karapat-dapat maglingkod sa palasyo. Tuturuan din sila ng wika at panitikan ng mga taga-Babylonia. Iniutos ng hari na sila'y paglaanan ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. 3 taon silang sasanayin bago maglingkod sa hari. Kabilang sa mga napili ay sina Daniel, ayan po si Daniel, Ananias, Misael at Azarias, na pawang nagmula sa lipi ni Juda. 7. Binigyan sila ng Aspenas ng mga bagong pangalan. Si Daniel ay Belteshazzar, Sadrach naman si Hananias, Meshach si Misael at Abednego si Azarias. Wala na.
Ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga pagkain at alak na galing sa hari. Kaya ipinakiusap niya kay Aspenas na huwag silang pakainin at painumin ng mga iyon. Ito. Ngunit ipinasya ni Daniel na nindigan. Ito po. Diyan mo lang muna tayo. Nabihag po sila Daniel, ano? Sabi ng mga scholar, siguro ang edad ng mga kabataan na binihag nila doon between 13 to 18, ganyan, mga kabataan, mga bagong sibol. Kasi, kaya nila nasabing ganun, kasi nung after 7 years kasi pinabalik yung mga yan, at si Daniel buhay pa nung panahon na yon, pero hindi na siya sumama. Siguro sabi nila, matanda na siya, kaya sabi nila, mga 86 hanggang 80 ang edad niya, kaya ang theory nila, ganun sila hinuli, nung binihag, nung ganung edad. 15 to 18, after 70 years, 85 to, ganun, 18 na sila mahigit. Ano yung, ang tip po natin kasi ngayon ay manindigan, stand. Ito po, sinabi ng hari, napakainin sila ng mga nakalagay doon ano? Napakainin sila ng mga pagkain na galing sa hapag ng hari. Anong verse ba yun? Nabasa ba natin yun? Unang-una kasi, pag yung mga Hudyo, marami silang hindi kinakain. Ang ugali kasi ng mga ganyang manggagaling sa hapag ng hari, yung ipapakain sa iyo, yun ay inialay muna sa kanilang Diyos. Kaya yun ang unang-una na iniwasan ni Daniel. Yun, no? Iniutos ng hari na sila paglaanan ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. Yan. Kaya, yun ang unang-unang ginawa ni Daniel, na nanindigan siya na huwag kainin yung mga bagay na nanggagaling sa pagkainan ng hari, dahil yun ay bawal sa mga Hudyo. Bawal sa mga Hudyo. Dahil yun ay inialay sa mga Diyos-Diyosan. At sinabi din doon, natuturuan sila ng sinabi doon, tuturuan sila kung paano manghula, mangkulam, yata na nakalagay doon. Kaya, bawal yun sa mga taga-Israelita. Kaya, yun. Nanindigan si Daniel na huwag sundin yun, ano? At, nakiusap nga siya dun sa mayordomo, na huwag silang pakainin, at ano ang naging resulta? Tingnan po natin sa verse 20. Huwag na natin ito kasi mahaba eh. Sa verse 20, tingnan natin. Nakita ng hari na sa lahat ng bagay na itanong sa kanila, 10 ulit na mas mahusay at magaling sila kaysa sa mga salamangkero at mga enkandador ng kaharian. Ito yung resulta ng pagtanggin Daniel, ano? Naging, makikita po kasi natin dyan naman eh. Tingnan natin sa 18. Yung pinagpala sila ng Diyos, binigyan sila ng karunungan. 19. Yan, kinausap sila. Nakita niyang walang kapantay sina Daniel, Hananias, Misael at Azarias, kaya't naging lingkod sila ng hari. 17. Yan, binigyan ng Diyos ang 4 na kabataan ng kaalaman at kakayahan sa panitikan at agham. Bukod dito, binigyan pa si Daniel ng kakayahang umunawa at magpaliwanag ng lahat ng uri ng pangitain at panaginip. Ang resulta po ng pag-stand o nanindigan si Daniel na huwag kainin yung mga bagay na yon, yung mga bawal, ay binigyan. Kasama po ni Daniel dito yung mga 3 niyang kaibigan na hindi kumain. Binigyan ng Diyos ang 4 na kabataan ng kaalaman at kakayahan sa panitikan at agham. Bukod dito, binigyan pa si Daniel ng kakayahang umunawa at magpaliwanag ng lahat ng uri ng pangitain at panaginip. Yun po yung reward. Kaya, anong pinupunto ko dito, no? Pag nanindigan po tayo sa ating Panginoon, magkakaroon po tayong reward.
Amen ba? Amen. Amen. Nakita naman natin sa sumunod na mga verses dyan, yung reward nila. At si Daniel, ginawang puno. Sa Daniel chapter, yes, verse 20, naging pinuno si Daniel diyan, ano? Ang problema kasi, bata pa lang sila. Sila Daniel, nakita naman yung edad nila, mga 13 hanggang 18. After 3 years to eh. After 3 years, siguro mga yung 13, 14, 15, 16 pa lang, yung 15, 18 pa lang, naging pinuno na sila. Kaya, ano nangyari? Siyempre, kinaingitan sila ng mga matatanda na doon. Kaya, hindi naman sinabi sa Bible yun. Pero, kung titignan natin yung logic, batang-bata pa lang mamumuno sa'yo. Samantalang yung mga nauna ay matatanda na mga tagapayungan ng hari. Kung tutuloy-tuloy natin yung kwento, sinubok din yung mga yung mga tatlong kaibigan ni Daniel. Sinubok sila. Yung gumawa ng report, nagpagawa sila ng reporto, sinabi nila na pag hindi ka sasamba o luluhod sa reporto na yon ay ano sabi? Hindi nyo nabasa yung kwento ni Daniel o hindi kayo nanonood ng Superbook? Superbook ba yun? Anong nangyari? Hindi nila sinamba yung malaking pan na yun. Kasi anong purpose ng mga matatanda na nainggit sa kanila para mawala sila sa landas? Hindi sila sumamba sa malaking pan na yun. Anong nangyari? Binigyan din sila ng reward ng ating Panginoon. Kasi pag ang sabi doon, pag hindi ka susunod, pag hindi ka sasamba sa revolto na yon, ihahagis ka doon sa burning furnace. 7 times na iinitin yung burning furnace. Pugod. 7 times na iinitin. Ayon nga sa Bible, yung mga naghagis sa kanila ay namatay dahil sa init. Pero sila, pagdating nila doon, hindi sila namatay. At, yun nga, nasa Bible na may bumisita sa kanila kasi nakita nila, 3 lang yung inihagis, pero nakita nila nandun sa apoy, 4. Sabi nga doon nung usap-usapan nila, nakalagay sa Bible yun parang isang Diyos yung isa. Kaya, maaaring sinamahan sila ng ating Panginoon. Kaya, amen ba? Amen. Kaya, kung susubukin tayo, pag naninindigan tayo, at ihagis tayo sa apoy, ay sasamahan tayo ng ating Panginoon. Amen ba? At ang resulta nun, yung nangyari na yon, yung tatlong yung kasama ni Daniel ay naging pinuno din. Ano pa? Ano pang paninindigan ang ginawa ni Daniel? Tignan natin sa chapter 2, no? Verse 46 to 49. Ito yung naging reward ng mga tatlong pa. Chapter 2. 46 to 49. Forty-nine, 46, 47, 48, 49. Sinabi niya kay Daniel, tunay na ang Diyos mo ang pinakatakila sa lahat ng Diyos at Panginoon ng mga hari. Ito yung
isa sa mga reward na natamo ni Daniel kasi si Daniel po, binigyan siya ng Diyos ng kakayahan na magpaliwanag ng mga panaginip. Si Haring Nebuchadnezzar po nagkaroon ng panaginip na walang makakapagpaliwanag na. Walang makakapagpaliwanag. Si Daniel lamang po ang nakapagpaliwanag. Ang senaryo po dito kasi, papatayin silang lahat ng mga encantador, lahat ng advisors ng hari. Papatayin kasama sila Daniel. Kaya si Daniel nag-pray sa ating Panginoon kasama yung tatlo at pinaliwanag nga kay Daniel yung panaginip ng hari at yun ipinaliwanag ni Daniel sa hari yung kanyang panaginip at ito yung sinabi ni hari ni Nebuchadnezzar kay Daniel. Naniniwala ko na sa pamamagitan ni Daniel si Haring Nebuchadnezzar ay na-convert dahil sa mga himala o dahil sa mga kapangyarihan na nanggagaling kay Daniel. Alam niyo po, kung naninindigan po tayo sa ating Panginoon at nakikita ng mga tao yung mga bagay na ginagawa sa atin ng Panginoon, kusa na silang parang kusa na silang, siguro tama yung ginagawa nila. Parang kusa na silang mabubuksan yung kanilang puso na parang siguro tama yun. Pwede siguro akong pumunta doon. Ganun yun Naniniwala ako na itong si Haring Nebuchadnezzar ay na-convert. Hindi sinabi dito na na-convert siya, pero kung babasahin natin yung chapter 4, verse 34 to 37, sabi doon, basahin nga natin, nagkaroon ng patuto si Haring Nebuchadnezzar dyan Pagkatapos ng dagdag panahon, akong si Nebuchadnezzar ay tumingala sa langit at nanumbalik ang dati kong pag-iisip. Dahil pinuri ko at pinasalamatan ang kataas-taasang Diyos. Itong si Haring Nebuchadnezzar, kung titingnan po natin yung istorya, hindi sa Bible, nasa history po ito. Isa po sa mga pinakamalupit na hari noong kapanahunan nila. Ito nangyari ito 6,000 years before Christ. 600 years before Christ. Yung nangyari yung pagdakip sa kila Daniel. Itong si Haring Nebuchadnezzar talagang walang diniutos yan kundi sarili niya lang. Pero dahil kay Daniel, na-convert po. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ni Daniel, na-convert. Dahil sa paninindigan ni Daniel, na-convert itong hari na to. Sabi doon, dahil dito, pinuri ko at pinasalamatan ang kataas-taasang Diyos. Pinupuri na talaga kataas-taasang Diyos. Ang nabubuhay magpakailanman. Ang kapangyarihan niya ay walang hanggan. Ang paghahari niya ay magpakailanman. Ano verse 37. Lahat ng nananahan sa lupa ay walang halaga. Ginagawa niya sa hukbo ng langit anumang naisin niya. Walang maaaring mag-utos sa kanya. Hindi makakatutol sa kanyang ginagawa. Nang manahuli ang aking pag-iisip, nalumbalik din ang aking karangalan at kapangyarihan. Muli kong tinanggap ang aking mga tagapayo at mga tagapamahala at ako'y naging higit na dakila at mga pangyarihan kaysa dati. 37. Kaya akong si Nebuchadnezzar ay nagpupuri ngayon at nagpapasalamat sa hari ng kalangitan sapagkat lahat ng gawa at tuntunin niya ay matuwid at makatarungan. Iminabagsak niya ang palalo. Napakaganda po yung testimony ni Haring Nebuchadnezzar. Ang kwento po kasi nito, dadagdagan ko na ng konti para medyo magtatagalan tayo ng konti. Ang kwento po kasi ni Haring Nebuchadnezzar, kasi siya ang sa buong, nung panahon na yon, sa buong mundo, yung Babylonia ang pinaka-hari. Kung makasukan ngayong panahon, parang USA, gano'n. Noong unang panahon, ang Babylonia. Itong si Haring Nebuchadnezzar, talagang tiwala-tiwala sa sarili. Ano ba yung GGSS? Gandang-ganda sa sarili. Sa mga babae lang yung pala. Parang ganun si Haring Nebuchadnezzar. Yung sarili lang niya yung kanyang pinupuri, sinasamba.
Tingnan natin sa chapter, yung unang verse ng chapter 4 nga. Sabi doon, sabi ni Nebuchadnezzar, kasi ako ang gumawa ng lahat, sabi doon. Yung mga unang chapter niyan, hindi ko na, basta, alam ko yung method. Dapat nagnunod tayo ng Superbook para alam din natin yung kwento ni Daniel. Mga unang verse. Oh, okay, go. Verse 2. Buong kagalakan yung pinapayop. Sumunod. Number 5. Number 6. Wala dyan. Si Haring Nebuchadnezzar kasi tinignan niya yung kanyang palasyo, yung kanyang pinagawa. Tapos sabi niya, ako ang parang ganun ang pagkasabi niya. Mahaba kasi hindi natin mahanap. Kaya sabi niya, nung pagkasabi niya ng ganun, bigla siya pinarusahan ng Diyos, naging nasira yung kanyang ulo at naging nagpagala-gala sa kanya sa palasyo. Kaya yung mga testimony niya, sabi niya, after 7 years ba nakalagay? After 7 years ay binalik yung kanyang katinuan at lahat ng mga nawala sa kanya ay binalik. Ganun po ang nangyari kay Nebuchadnezzar. Kasi nung una, proud na proud siya sa kanyang sarili. Pride ang pinairal niya. Pinabagsak siya ng Diyos nung napagtanto niya siguro na ang Diyos talaga makapangyarihan, yon. Sinamba niya ang Diyos, binalik sa kanya ang lahat. Yun. Nawala na tayo sa topic. Pero yun ang buhay po ni Haring Nebuchadnezzar. Basahin po natin yung Book of Daniel, napakagandang kwento po yan. Ano pa yung muling paninindigan na ginawa ni Daniel sa kanyang paniniwala sa Diyos? Daniel stood up again. Sabi doon, ito po yung kwento na si Daniel ay kinaiingitan siya ng mga kasama niya. Kasi, pero itong time na to, medyo matanda na si Daniel. Ang hari dito ay iba na, hindi na si Hari Nebuchadnezzar. Ang hari dito ay si King Darius. Kinaiingitan siya ng kanyang mga kasamahan. Ano sabi doon? Basahin nga natin sa verse 5 ng chapter 6. Ito, naniniwala ko si King Darius na naging convert din to eh. Kaya't sinabi nila, wala tayong maibibintang sa kanya, maliban sa mga bagay na may kinalaman sa kautusan ng kanyang Diyos. Tingnan natin sa ibang version yan. Sa English. Finally, this man said, we will never find any basis for charges against this man, Daniel, unless it has something to do with the law of his God. Ito po. Naiingit sa kanya yung kanyang mga kasamahan kasi si Haring Darius ay talagang mahal na mahal niya si Daniel. Naiingit sa kanya yung mga kasamahan. Pero gusto nilang mawala si Daniel pero wala silang maipintas eh. Sabi nila doon, wala tayong maipipintas sa kanya maliban sa kanyang relihiyon. Sa ibang version kasi yan, relihiyon eh. Maliban sa kanyang relihiyon. Kaya, anong ginawa nila dito? Anong ginawa na naman nila? Kinutsaban nila yung hari. Sabi nila, gumawa kayo ng batas na sa loob ng isang buwan yata yun. Sa loob ng isang buwan, walang ibang sasamba sa ibang mga Diyos. Walang ibang luluran, kundi kayo lang. Yun ang nakalagay doon. Nung mabasa ni Daniel, nung marinig ni Daniel itong yung law na yon, at ang parusa doon ay ihagis doon sa kulungan ng mga layon. Nung mabasa ni Daniel itong law na ito, anong ginawa ni Daniel? Umakyat siya sa taas ng kanyang bahay. Ibig sabihin, mataas yun. Binuksan ang bintana, tsaka nanalangin. Kasi, makikita natin, bababasa natin dito, na si Daniel, nananalangin siya ng 3 times a day
sa Panginoong Diyos. At ba't ko sinasabing nanindigan si Daniel, no? Nagkaroon ng law na bawal manalangin sa kahit sino, pero nung nabasa ni Daniel, anong ginawa din ni Daniel? Pumunta sa taas, binuksan ang bintana. Ibig sabihin, nung makita niya, mabasa niya yung law, talagang dinify niya. Ibig sabihin, nilabanan niya. Pero kung sa atin yun siguro, ang gagawin natin, mananalangin man tayo, siguro magtatago tayo sa ating kwarto, nakatago, di ba? Pero anong ginawa ni Daniel, talagang ipinakita niya yung kanyang pananalig sa Diyos. Ipinakita niya yung kanyang religion ay talagang para sa Diyos. Hindi niya ikinahiya yung kanyang religion na ang kanyang pananalangin, hindi niya ikinahiya. Anong napaganda dito, no? Tayo kasi, kung minsan, kahit na mananalangin lang tayo, nahihiya tayo. Kahit sa pagkain lang, nahihiya na tayo manalangin. Kahit na itanong nga lang kung anong religion natin, sasabihin nun, hindi natin masabi, hindi natin mabanggit. Pero itong si Daniel, talagang dinify niya talaga. Nilabanan niya yung batas na yon. Pupunta siya sa kanyang, sa verse 28, basahin natin. Yes, John 6:28. At naging matagumpay si Daniel sa panahon ni Haring Dario. Yun. Nangos na. At naging matagumpay si Daniel sa panahon ni Haring Dario sa panahon ni. Gusto ko lang basahin magmula sa 5 kasi yun, ang haba. Magmula sa 5 hanggang 28. Pero ikininto ko na, yun po yung kwento. Anong nangyari? Nung makita ng mga kalaban ni Daniel ang ginawa ng hari, siguro anong ginawa nila? Kumuha sila ng cellphone, binidyohan si Daniel na nag-pray-pray. Tapos minisip si Haring Darius. Parang may cellphone na para may pruweba eh. Anong ginawa ng mga, yun, nung nakita nila, lahat sila pumunta kay Haring Darius at sinumbong si Daniel na siya ay lumabag sa batas na yon. At ang ginawa nga walang magawa si Haring Darius eh. Kasi batas yun eh. Ang batas sa isang kaharian, kahit na ikaw ay hari, kahit na ikaw ang gumawa, pag nagawa na yung batas at istaman mo, natatakan mo, wala ka na magagawa. Si Haring Darius talagang masama ang loob dito. Pinadala si Daniel dun sa kulungan ng mga leon. Sinabi dun sa Bible, si Haring Darius hindi makakain, magdamag, hindi nakatulog. Kinabukasan, maaga siya pumunta dun sa kulungan ng mga leon at pinuntan nga si Daniel. Sabi dun, Daniel, niligtas ka ba ng iyong Diyos? Sabi ng Haring Darius, sabi niya. Ayun, yun nga, sabi ni Daniel, iniligtas ako, sabi niya. Kaya ito yon. Sa verse 27 nga, 25 hanggang 27, tignan natin kung anong sabi dun. Anong ginawa ni Haring Darius ngayon? Lahat ng mga kalaban ni Daniel na nagsabi na ihagi siya dun sa Den of Lion, sila ang inahagis doon. Sabi nga doon sa Bible, hindi pa nga sila nakakalapag, pinagsusugaban na sila ng mga lion. Amen ba? Ganon din pa ang mangyayari sa mga kalaban natin pag nag-i-stand tayo sa ating Panginoon. Amen ba? Amen. Ito po ang nangyayari, ano? Pagkatapos, sinulatan ni Haring Dario ang lahat ng mga tao sa bawat bansa at wiga sa buong daigdig, sinasadya sa sulat. Sumainyo ang kapayapaan. 26. Iniutos ko sa lahat ng aking mga nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel, sapagkat siya ang Diyos na buhay at mananatili magpakailanman. Hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ang kanyang kapayapaan. Ito po yung naniniwala rin ako na convert din si Haring Darius dahil sa mga payag niya na to. Kaya doon sa Babylonia, kahit na walang puso yung mga hari doon, pag may isang man of God na naninindigan, halimbawa kung may pupuntahan man kayo sa inyong mga trabaho, kahit na hindi naniniwala ang mga tao doon, pag may isang man of God na nanindigan, ay
may convert po yung mga tao na hindi naniniwala sa Diyos. Amen ba? Amen. Ayan po ang naniniwala ko na convert si Haring Darius. Ayan po ang isa sa mga napakaganda nating gawin. Manindigan po tayo. Defy kung ano yung mga batas o ano yung mga rule sa lugar na pinupuntahan natin. Alam niyo po ba sa Amerika at sa Canada, bawal na yung mga, lalo na sa Canada, bawal na yung mga ganitong gawain eh. May batas sila eh. Pero dati Christian country yun. Sa Amerika, muntik na rin naging bawal. Kaya lang, nung nanalo si Trump, talagang yung mga kalaban niya, mga Democrats, parang naibalik sa normal. Kaya napakaganda yung may tao o may alagad ng Diyos na nandoon sa isang lugar na nanindigan. Amen ba? Yon. Conclusion na lang. Because of Daniel stood in his belief from slave, dahil sa paninindigan ni Daniel mula sa pagiging slave, alipin, naging pinakatanyag. Naging number 2 siya sa buong mundo. Kasi nung panahon na yun, ang Babylonia ang pinakamayaman o pinakakapangyarihan na bansa para ng Amerika nga. Si Daniel ang naging pangalawa. Pangalawa lang siya sa hari. Kaya mula sa slave o mula sa slave naging second. Leader. Ito ang naging reward ni Daniel sa kanya. Leader for all wise men. Naging leader siya na lahat ng wise man. Ruler over Babylon province. Number 2. Number 3. King promoted his friends. Ayun. May mga kaibigan niya, pinromote din. Third highest rank in the kingdom. Ito yung panahon na nung kapanahonan ni Haring Nebuchadnezzar, pangalawa siya. Nung panahon ni Haring, yung sumunod kay Nebuchadnezzar, 3 hari kasi ang bali nawala sa kapanahonan ni Daniel. Naging pangatlo siya. Ito po yung number 5, yung number 6, number 28 nga. Yung 6, number 28. Ito number 28 natin. Ito po yung naging prospered. Naging Daniel prospered at naging matagumpay si Daniel.